pinadalhan pa ako ng bulaklak na rest in peace. Hindi ako matatakot kung sino ka man yang Poncio Pilato ka nagpapadala sa akin ng ganyan. Takutin mo yung ang lolo mong panot, wag ako. Sa kalagitnaan ng investigasyon sa kaso ng mga nawawalang sabungero, lalo pang tumindi ang mga banta mula sa kampo ng kanyang mga kalaban. Hindi na lamang ito basta pagbabanta sa text o pagpapalipad ng drone sa kanyang pinagtataguan. Sa pagkakataong ito, may nagpadala raw ng bulaklak ng patay na may kalakip na mensaheng rest in peace. Isang desperadong hakbang para takutin at alugin ang buong pagkatao ni alias Totoy. Isang taktika ng pananakot na tila layong wasakin ang kanyang loob bago pa tuluyang mabunyag ang katotohanan sa korte. Pero bago po tayo magsimula, baka pwede pong pakilike ang videong ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang investigasyon sa kaso ng mga sabungero. At habang unti-unting lumilinaw ang mga pangalan sa likod ng misteryosong pagkawala ng mga inosenteng tao, lalo ring umiinit ang laban. Isa nga sa matapang na lumantad ay si Julie Patidongan o mas kilala ng marami bilang si alias Totoy. Bit-bit niya ang matinding paninindigan na ibunyag ang lahat ng kanyang nalalaman. At sa kanyang mga pahayag, hindi siya nagdalawang isip na pangalanan ang mga taong may posisyon, may koneksyon at may kapangyarihan. Ngunit ang katotohanan ay may kapalit. Mula sa simpleng pagbabanta sa text hanggang sa mga drone na umiikot sa ere sa kanyang dating hideout, lahat ng yan ay tiniis ni Patidongan. Pero hindi pa dyan nagtapos ang lahat dahil may isang nakakakilabot na pangyayari ang dumating. Isang bulaklak ng patay, puting-puti. At sa gitna nito, may nakasulat na mensahe na rest in peace. Kahit walang pangalan, kahit walang pirma, subalit malinaw ang gustong iparating. Isa itong babala, isa itong taktikang ginagamit ng mga desperadong tao, hindi lang para patahimikin siya, kundi para guluhin ang kanyang isipan. Hindi na lang ito basta pananakot. Isa itong psychological warfare. Dahil kung hindi ka nila mapapatigil sa pamamagitan ng pera, sisikapin nilang durugin ang iyong tapang. At alam ng lahat na si alias Totoy na lang ang matapang na tumatayong saksi sa kalunos-lunos na sinapit ng mga sabungero. Ang kanyang paninindigan ay hindi lang laban para sa sarili, kundi para sa mga pamilyang naulila at naiwan sa dilim. Sa pananaw ni Julie Patidongan, ang taong may motibo, koneksyon at kapangyarihan para gawin ito ay wala raw iba kundi ang kanyang dating amo na si Atong Ang. Ayon kay Totoy, kilala niya ang galaw ng kanyang dating pinagsilbihan. Alam niya kung paano raw ito magpadala ng mensahe nang hindi nagsasalita. Alam umano niya kung gaano kalawak ang nararating ng impluwensya nito mula sa media hanggang sa mga politiko at hanggang sa mga opisyal ng batas. Pero ang malaking tanong, paano nila nalaman ang hideout ni Julie? Sapagkat ilang beses na siyang nagpalipat-lipat ng lugar. Mahigit 1 linggo na rin siyang hindi humaharap sa media. Tahimik, mabilis kumilos, at halos walang iniwanang bakas. Kaya't maraming netizen ang napaisip na baka may nag-leak daw ng impormasyon. Baka may taong pinagkakatiwalaan niya na lihim daw na nagbabantay sa kanya para sa kalaban. O baka raw may tracking device na inilagay sa kanyang sasakyan kaya kahit saan pa siya magtago ay nahahanap siya ng mga tao ni Charlie. Ang mga posibilidad na ito ay hindi malabong mangyari kasi maraming pera ang kanyang kalaban at handang gamitin ang bilyon-bilyong salapi para lang iligpit ang nag-iisang testigo. Sa mga panahong ito, alam nating kinakabahan na rin si Totoy. Kahit hindi man niya ito tahasang sabihin sa publiko, ramdam sa kanyang kilos, sa kanyang mga mata at sa bawat piraso ng galaw niya sa harap ng kamera. Hindi ito takot ng isang mahina. Ito ang kaba ng isang taong alam ang bigat ng kanyang kalaban. Lalo't may pamilya din siya na nagmamahal sa kanya sa gitna ng kaguluhang ito. Tahimik man si Totoy sa ngayon, subalit sa katahimikang yon, naroon ang pag-iingat. Naroon ang takot na baka ang susunod na katok sa pinto ay hindi na reporter, kundi bala. Alam niya na matapos niyang ilabas ang mga pangalan, inilagay na rin niya ang sarili sa bingit ng kapahamakan. At ngayon, matapos ang pagpalipad ng drone, matapos ang pagpadala ng bulaklak ng patay, matapos ang mga aninong sumusunod sa kanya,
Tila isang bagay na lang ang hinihintay ng kanyang mga kaaway. Ang kanyang tuluyang pananahimik sa kabilang mundo. Huwag naman sanang mangyari ito. Dahil kung tuluyan ngang iligpit si Totoy, paano na lang ang mga pamilyang patuloy na umaasa ng hustisya? Paano na lang ang mga naiwan na sa loob ng mahabang panahon ay tanging pananampalataya lang ang pinanghahawakan? Kung mawawala ang nag-iisang taong naging susi sa madilim na krimeng pilit tinatakpan ng salapi at impluwensya, sino pa ang lalaban para sa kanila? Sino pa ang maglalakas loob na isiwalat ang totoo kung ang kapalit naman ay buhay? Kaya habang patuloy ang pagtakbo ng oras, hindi alam ni Julie kung hanggang kailan pa siya mananatiling buhay bilang testigo. Kung hanggang kailan pa siya makakapagsalita bago siya tuluyang patahimikin ng mga takot mabunyag ang katotohanan. Dahil sa bawat segundo, parang may halimaw na kumakain sa kanyang oras. At kahit na natili siyang matatag sa harap ng publiko, hindi niya maitago ang katotohanang unti-unti na rin siyang kinakain ng takot. Sa kadahilanang sa mundong kayang bilhin ang katahimikan gamit ang salapi, ang mga katulad ni Dondon madalas ay nauubusan ng oras. Hindi man natin alam kung hanggang saan pa ang kayang gawin ng kanyang mga kaaway. Lalo na't malaya pa ang mga ito sa labas. Hindi sila nakakulong, wala silang kaso, walang humahabol sa kanila. Samantalang ang tanging saksi ng lahat na si Julie Patidongan ay araw-araw na nabubuhay sa kaba at pagtatago. Iyon ang masakit na katotohanan. Ang mga pinaghihinalaang may sala ay malaya. Habang ang taong may lakas ng loob na magsiwalat ng totoo ay nagtatago, nagkukubli at pinoprotektahan ang sarili laban sa tinatawag umano niyang mga alagad ni Satanas. Sa puntong ito, hindi na lang ang sariling kaligtasan ang iniisip ni Dondon. Hindi na lang siya basta nagtatago para makaligtas sa kapahamakan. Dahil mas matindi na ngayon ang kinakaharap niyang pangamba. Ang tunay na kinakatakutan niya ay ang posibleng mangyari sa kanyang mag-ina. Tulad ng kanyang mga sinabi sa publiko nitong mga nakalipas na linggo na si Mr. Atong Ang ay hindi umano magdadalawang isip na iligpit ang kanyang buong pamilya. Isang hakbang umano ito para mapilitang itikom ang kanyang bibig at baliktarin ang kanyang mga naunang pahayag. Dahil kung hindi, maaaring siya mismo ang maging dahilan ng pagkawasak ng buhay ng mga taong pinakamamahal niya. Kaya kung ang mga paratang ni Patidongan ay totoo at si Charlie umano ang mastermind sa likod ng pagkawala ng mga sabungero, lalo nating kailangang ipanalangin ang kanyang buhay, pati na rin ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Sapagkat sa gitna ng lahat ng bantang kinakaharap niya, baka siya na lang talaga ang natitirang pag-asa. Ang tanging tinig na may lakas ng loob na ilantad ang masalimuot na katotohanan na pilit itinatago ng makapangyarihang tao. Ikaw, ano ang masasabi mo sa pagpadala ng bulaklak ng patay sa pinagtataguan ng testigo? Ang mga kaaway kaya ni Totoy ang may gawa nito? O baka nagkataon lang na may nag-deliver din ng ganong klaseng bulaklak para naman sa ibang tao? Isa lang ba itong maling padala o isang sinadyang mensahe mula sa mga taong gustong iparamdam sa whistleblower na wala ng ligtas na lugar? Ikaw na ang humusga, comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.